Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang Kalinangang Di Materyal ng Sinaunang Pilipino. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga detalye tungkol sa di materyal na kalinangan ng mga sinaunang Pilipino at hindi may paliliwanag ang mga sinaunang paniniwala, tradisyon at ang impluwensya nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno. Handa ka na ba? Sa nagdaang aralin, tinalakay natin ang mga kalinangang materyal na masasalamin sa mga likhang sining at arkitektura. Ngayon naman ay ating pagtutuon ng pansin ang mga kalinangang di materyal. Naaalala mo pa ba ang ibig sabihin ng kalinangang di materyal? Ang kalinangang di materyal ay ang mga bagay na may kinalaman sa kultura at pagpapahalagang Pilipino na hindi pisikal, gaya ng pananampalataya o relihiyon, edukasyon, at wika at panitikan. Paniniwala at relihiyon ng sinaunang Pilipino. Paniniwalang animismo at mga ritual. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay maituturing na animismo. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay may kaugnayan sa pagsamba sa kalikasan o mga bagay sa kalikasan gaya ng araw, bituin, puno, hayop at iba pa. Naniniwala rin ang ating mga ninuno na ang pinakamakapangyarihang Diyos ay si Bathala. Bukod kay Bathala, ay sumasamba rin sila sa mga tinatawag na anito sa mga Tagalog o diwata naman sa mga taga-Visayas. Nagsasagawa rin sila ng isang ritual na tinatawag na mag-anito, kung saan nag-aalay sila ng mga panalangin at pagkain upang mapagbigyan ang kanilang mga kahilingan at magkaroon ng masaganang buhay. Pinangungunahan ang mga ritual na ito ng Katalonan ng mga Tagalog at Babaylan naman ng mga taga-Visayas. Ang Katalonan o Babaylan ang nagsisilbing tagapamagitan sa mundo ng mga tao at sa pinaniniwalaan nilang Diyos at maging sa mga yumao. Narito ang ilan sa mga anito at diwatang kanilang sinasamba. Idianale, Diyos ng Agrikultura. Sidapa, Diyos ng Kamatayan. Balangaw, Diyos ng Bahaghari. Mandarangan, Diyos ng Digmaan. Agri, Diyos ng Apoy. Magwayen, Diyosa ng Dagat at Kabilang Buhay. Lalahon, Diyosa ng Pag-aani. Diyan Masalanta, Diyosa ng Pag-ibig. Dala, Diyosa ng Kagandahan. Kidul, Diyos ng Kidlat. Kaugalian sa paglilibing. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na walang kamatayan ang kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa ay patuloy na nabubuhay sa kabilang buhay, kaya gayon na lamang ang kanilang paggalang o pagpapahalaga sa kanilang mga alaala. Sa paglilibing, inihahanda ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis, at pagbibihis ng magarang kasuotan. May dalawang bahagi ang paglilibing. Ang una ay tinatawag na primary burial, kung saan inililibing nila ang mga yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan at palamuti. Ang ikalawa naman ay tinatawag na secondary burial, kung saan kapag natuyo na ang mga labi ay kinukuha ito mula sa libingan at inilalagay sa loob ng banga. Alam mo ba na may seremonya sa pagluluksa at paglilibing ang mga sinaunang Pilipino? Ang pagluluksa sa babaeng namatay ay tinatawag na murotal.
Samantalang ang pagluluksa naman sa lalaking namatay ay tinatawag na maglahi. Nagsasagawa rin ng pasyam para sa namatay. Ipinagdarasal ang kaluluwa ng yumao sa loob ng 9 na araw at sa ika-9 na araw ay naghahanda ng salo-salo ang pamilya para sa mga kamag-anak at kaibigan ng namatay. Iba rin ang seremonya kapag datu ang namatay. Ang tawag sa pagluluksa sa namatay na datu ay laraw. Ang pagkamatay ng isang datu ay agad na ipinababatid sa buong barangay. Ang lahat ng labanan ay pinatitigil sa panahon ng pagluluksa. Ang sibat, kung dinadala, ay kailangang nakaturo sa lupa. Ipinagbabawal din ang pag-awit, maging ang pagsusuot ng makukulay na damit. Paniniwala sa pamahiin at anting-anting. Maraming pinaniniwalaan ang mga sinaunang Pilipino na nagsisilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Una na rito ay ang paniniwala sa mga pamahiin o mga superstitious belief. Halimbawa, may mga paniniwala ukol sa mga maaaring mangyari tuwing umaalulong ang aso o gumagawa ng tunog ang putiki. Bukod kay Bathala na siyang pinaniniwalaang makapangyarihang Diyos, naniniwala rin sila sa mga Diyos na tinatawag na mga anito. Ang mga anito ay espiritu o kaluluwa ng mga namatay na kamag-anak na pinaniniwalaang patuloy na nabubuhay kasama nila. Mga ito ay pinaniniwalaang nakatira sa kalikasan tulad ng punong kahoy, punso, o sa mga lugar na madidilim o tago. Bahagi rin ng buhay ng mga sinaunang Pilipino ang paniniwala sa mga anting-anting at kababalaghan. Naniniwala silang maaaring magtaglay ng kakaibang kapangyarihan ang isang tao kung siya ay may taglay na agimat o amulet na nagbibigay ng proteksyon sa labanan. Naniniwala rin sila sa mga manghuhula na tinatawag na pangatauhan. Naniniwala rin sila sa mga aswang, mangkukulam, manggagaway, tikbalang, tiyanak at iba pa. Tradisyon at kagawiang panlipunan ng sinaunang Pilipino. Ang mga sinaunang Pilipino ay marami ring sinunod na mga kagawiang panlipunan o tradisyon. Ito ang mga kilos o gawaing naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pag-aaral o edukasyon ng sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol ay mayroon ng sistema ng edukasyon ang ating mga ninuno. Ang mga bata, lalaki man o babae, ay nag-aaral sa sarili nilang tahanan kasama ng kanilang magulang bilang kanilang mga guro. Sila ay tinuturuang magbasa, magsulat, magbilang at manampalataya. Ang mga lalaki ay tinuturuan ding maging mandirigma, mangangaso, mangingisda at magsasaka. Tinuturuan din sila ng mga kaalamang nauukol sa pagmimina, paggawa ng sasakyang pandagat at pagiging platero. Ang mga babae naman sinasanay sa mga kaalamang ukol sa pagluluto, pananahi, paghahabi at paghahayupan. Paghahanda ito sa kanilang magiging may bahay at mabuting asawa sa hinaharap. Obligasyon ng mga ina na pangunahan at turuan ng kanilang mga anak na babae pagdating sa kalinisan ng katawan at sa kanilang pagiging ina balang araw. Mayroon ding sinaunang sistema ng pagsusulat ang mga Pilipino. Baybayin ang tawag dito na binubuo ng 17 titig, 3 patinig at 14 na katinig. Sa pagsulat ay simple lamang ang kanilang mga ginagamit gaya ng dulo ng kutsilyo at matutulis na bakal na tinatawag na sipol. Katas ng halaman ang kanilang ginagamit na tinta at sa mga dahon, balat ng punong kahoy at bias ng kawayan sila sumusulat. Ang ating mga ninuno ay may sariling paraan ng pagkuha sa timbang at sukat ng mga bagay. Sa pagtitimbang, gumagamit sila ng talaro,
Ito ay isang uri ng timbangan. Panitikan ng sinaunang Pilipino. Mayaman ang panitikan ng ating mga ninuno. Ang mga sinaunang panitikan ay pasulat at pasalita. Gamit nilang sulatan ang mga palapa o malalapad na dahon tulad ng saging, balat ng kahoy at iba pa. Matutulis na bato at kahoy naman ang ginagawang pansulat o pang-ukit gamit ang sinaunang sistema ng alpabetong tinatawag na baybayin. Narito ang ilan sa mga panitikang Pilipino: awiting bayan, alamat, bugtong, epiko, salawikain. Gayunpaman, hindi nagtagal ang mga uring nasusulat dahil nasira ang mga ito sa pagdaan ng panahon. Ang mga naiwan ay sinunog ng mga Espanyol. Subalit nawala man ang nakasulat, ay nanatili pa rin ang mga katutubong panitikan dahil sa pasaling dila o lipat dilang pagpapahayag. Dahil dito lumaganap ang panitikan sa parang ito. Hindi maiwasang magkaroon ng iba't ibang bersyon ang katutubong panitikan. Nahahati sa dalawa ang mga panitikan ng ating mga ninuno, ang panitikang patula at panitikang tuluyan. Ang panitikang patula ay mga pahayag o akdang may sukat, tugma at taludtod. Ang unang halimbawa nito ay mga karunungang bayan tulad ng sawikain, bugtong, salawikain at kawikaan. Ang ikalawang uri ng panitikan naman ay masasalamin sa mga ito ang naging buhay ng ating mga ninuno dahil ang naging mga paksa ng panitikan sa panahong ito ay ang mga tradisyon at pang-araw-araw na karanasan nila sa buhay, kasama ang kanilang kapitbahay. Kwentong bayan ng ating mga ninuno ay kinabibilangan ng mga mitolohiya, alamat, pabula, at mga kwentong kababalaghan tulad ng mga diwata, engkanto, duwende, at iba pa. Muli, ang kalinangang di material ay ang mga bagay na may kinalaman sa kultura at pagpapahalagang Pilipino na hindi pisikal, tulad ng edukasyon, pananampalataya at relihiyon, wika at panitikan. Kilalanin ang tinutukoy na mga pahayag na may kinalaman sa kalinangang di materyal ng sinaunang Pilipino. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pahayag para sa mga bilang 1 hanggang 5. Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Bilang 1, ito ang tawag sa pananampalataya ng ating mga ninuno, animismo. Bilang 2, ito ang tawag sa panulat ng mga sinaunang Pilipino, sipol. Bilang 3, siya ay kilalang diyosa ng agrikultura, Idianale. Bilang 4, ito ang tawag sa pagluluksa kapag ang namatay ay isang datu, laraw. Bilang 5, ang kinikilalang pinakamakapangyarihang Diyos ng ating mga ninuno, Bathala. Para sa bilang 6 hanggang 8. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 6, ito ang tawag sa ritual ng pag-aalay ng mga panalangin at pagkain upang mapagbigyan ang kahilingan ng mga ninuno na magkaroon ng masaganang buhay. Mag-anito. Bilang 7, ito ang uri ng akdang pampanitika na may sukat, tugma at taludtod. Panitikang patula. Bilang 8, ito ang unang bahagi ng ritual ng paglilibing ng ating mga ninuno kung saan inililibing ang labi ng yumao sa lupa kasama ang ilang kasangkapan at palamuti. Primary burial. Narito naman ang para sa bilang 9 hanggang 12.
Alamin natin kung tama ang iyong mga sagot. Siyam, ito ang tawag sa pagluluksa kapag ang namatay ay isang babae. Morotal. 10, kwentong bayan ang halimbawa ng uri ng panitikang ito. Panitikang tuluyan. 11, ito ay isang uri ng timbangan ng ating mga ninuno. Talaro. 12, ang tawag sa manghuhula ng mga sinaunang Pilipino. Pangatauhan. Para naman sa 13 hanggang 16. Narito ang mga tamang sagot. 13, ito ang nagsisilbing gabay at paniniwala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Pamahiin. 14, ito ang mga espiritu o kaluluwa ng mga namatay na kamag-anak. Anito. 15, kakaibang kapangyarihan na nagbibigay proteksyon sa labanan. Agimat o anting-anting. 16, isang kaugalian sa paglilibing na kapag natuyo na ang mga labi ay kinukuha at inilalagay sa banga. Secondary burial. Narito ang para sa mga huling bilang. Alamin naman natin ang mga tamang sagot. 17, sa mga Tagalog, siya ang nangunguna sa mga ritual. Katalonan. 18, sa Kabisayaan naman ay siya ang nangunguna sa pagriritual. Pabaylan. 19, ito ang mga bagay na may kinalaman sa kultura at pagpapahalagang Pilipino na hindi pisikal. Kalinangang di materyal. At para sa panghuling bilang, ang tawag sa pagluluksa kapag lalaki ang namatay. Maglahi. Tukuyin kung tama o mali ang bawat pahayag. Kung ito ay mali sa lungguhitan ang maling salita at itama ito. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Bukod kay Bathala, sumasamba ang ating mga ninuno sa mga anito. Tama. Nagsasagawa sila ng ritual na tinatawag na animismo, kung saan nag-aalay sila ng panalangin at pagkain sa mga anito. Mali. At ang maling salita ay animismo. Ang pagsasagawa ng ritual kung saan nag-aalay sila ng panalangin at pagkain sa mga anito ay mag-anito. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na ang kaluluwa ng isang namatay ay patuloy na nabubuhay kasama nila. Tama. Ang pananampalataya o relihiyon, pag-aaral o edukasyon, wika at panitikan ay itinuturing na kalinangang materyal. Mali. Hindi ito kalinangang materyal kundi kalinangang di materyal. Pinangungunahan ng mga pari o madre ang pagsasagawa ng ritual ng mga sinaunang Pilipino. Mali. Hindi mga pari o madre ang nagsasagawa ng ritual, kundi mga katalonan o babaylan.
Maraming pinaniniwalaan ang mga sinaunang Pilipino na nagsisilbing gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tama. Pagpapantig ang sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Pilipino. Mali. Hindi pagpapantig ang sinaunang sistema ng pagsusulat ng mga Pilipino, kundi baybayin. Lapis ang gamit na panulat ng mga sinaunang Pilipino. Mali. Hindi lapis kundi sipon. May sistema na ng edukasyon ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga mananakop sa bansa. Tama. Nahahati sa dalawa ang panitikan ng ating mga ninuno, ang panitikang paawit at panitikang tuluyan. Mali, hindi ito panitikang paawit kundi panitikang patula. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.